Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Agustin. Taong 1990, probinsya ng Samar. Panganay sa tatlong magkakapatid si Agustin. Nasa kolehiyo na ang binata at kahit abala sa pag-aaral, naging responsable siyang panganay. Sa tuwing hindi abala sa pag-aaral at walang pasok, sumasama ang binata sa mga kaibigan sa kabilang baryo upang manghuli ng isda at manguha ng mga lamang dagat. Pare, sasama ka ba sa amin mamaya? Wala naman tayong takdang aralin At saka Sabado naman bukas. Wika ng kaibigang si Omar. Aba oo naman, kailangan kong sumama no? Ang laki ng ambaga natin sa proyekto. Ayoko naman iasa kila nanay lalo na't hindi naman kalakihan ng sahod ni tatay sa pagiging kargador sa palengke. Nag-aaral pa yung mga kapatid ko tapos hindi naman lahat ng kailangan sa eskwelahan sakop ng iskolar. Wika ni Agustin. Matapos magsalita ng binata, nagtawanan si Omar at Ernesto. Pre, tinanong ka lang kung sasama ka. Kwento mo na yung talambuhay mo. Buti natapos na. Wika ni Ernesto. Natahimik ang binata sa sinabi ng kaibigan. Eto naman, nagpapaliwanag lang naman ako Masama ba yun? Kayo talaga. Doon na nga lang tayo magkita sa bahay ni Tandang Alon. Tutal, malapit naman yung sa dagat Tugon ni Agustin. Bakit, hindi ka sasabay sa amin papunta doon? May gagawin ka pa ba pag uwi mo? Oo didiligan ko pa yung mga tanim ni nanay tapos magsasaing pa ako. Alam niyo naman hindi maasahan sa bahay yung mga kapatid ko At saka si nanay panigurado, nasa ilog yun naglalaba. Magagalit si tatay kapag nakita niyang walang pagkain sa bahay. Bakit naman kasi hindi natuto mga kapatid mo? Turuan mo kaya. Hindi yung mga akala mo mayayaman kung umasta, napakatatamad. Alam mo pare kung kapatid ko yun, binatukan ko yun hanggang sa matuto. Nagtawanan ang magkakaibigan dahil sa sinabi ni Ernesto na may kasama pang aksyon. Sige na, mauna na kayo sa inyo. Kita na lang tayo sa bahay ni Tandang Alon. Tatapusin ko lang yung mga gawaing bahay ko. Wika ni Agustin bago maghiwa-hiwalay ang magkakaibigan. Pagdating sa kanilang tahanan, naabutan ni Agustin ang mga kapatid. Nagtutupi ng mga nilabhan ng kanilang ina. Naroon din ang kanilang nanay na nagsasampay ng mga nilabhan na damit. Anak, nakapagluto na ako, kumain ka na riyan. Tirhan mo na lang ng pagkain ng tatay mo. At saka, pakidiligan ng mga tanim pagkatapos mo. Wika ni Aling Maring. Napakunot ang noo ng binata. Nanibago ito sa mga sinabi ng ina. Ikaw po nagluto. Dapat inantay niyo na po ako na lang sana. Ay nako, alam namin na pagod ka na sa eskwela. Kaya naman nagluto na ako habang ang mga kapatid mo nag-asikaso sa bahay. Malaki na sila, kailangan nilang matuto. Ay sige na, kumain ka na riyan nang makapagpahinga ka na rin. Wika ni Aling Maring. Ganun po ba? Anay, pagkatapos ko sanang magdilig ng mga halaman, pupunta ako sa kabilang baryo. Kasama ko po si Omar at Ernesto. Manghuhuli kami ng mga isda pang benta sa merkado. Wika ni Agustin. Napakunot ang noo ng ina sa kanyang sinabi. Ay bakit naman? May kailangan ka ba sa paaralan? Kaya naghahanap ka ng pagkakakitaan. Kilala kita, Agustin. Sumasama ka lang sa mga kaibigan mo kapag kailangan mo ng pera. Wika ni Maring. Napakamot naman sa ulo ang binata. Bakit parang hindi ka pa rin sanay? Sinabi ko naman po sa inyo ni tatay hanggat kaya ko, ako na po muna.
Tugon ng binata. Natahimik sandali ang Ali dahil sa sinabi ng anak. Maraming salamat anak. Hindi mo kami pinahihirapan ng tatay mo. Pero kapag wala ka talaga, magsabi ka sa amin. Huwag mong sarilinin. Wika ni Aling Maringam. Tumango na lamang ang binata. Matapos kausapin ng ina, nagbihis na ito at kumain. Kagad diniligan ang mga tanim. Matapos ang mga gawain ay nagmamadaling umalis si Agustin upang hindi sila gabihin sa panguhuli ng isda at iba pang lamang dagat. Hindi na inantay pa ni Agustin ang pagdating ng ama. Habang naglalakad, sakto namang nakasabay ni Agustin ang ama ni Omar. Sinabay siya patungo sa kabilang baryo. Nakita ni Agustin ang dalawang kaibigan sa kubo ni Tandang Alon. Nag-iintay ang mga ito sa kanyang pagdating. Himala! Ang aga mo ata ngayon. Ang bilis mong magluto at magdilig ng halaman Nakaluto na kasi si nanay pag uwi ko eh. At saka naglinis na din yung mga kapatid ko. Kaya naman pagdidilig na lang yung ginawa ko eh. Isa pa, nakasabay ako sa papa mo. Kaya napabilis ako. Wika ni Agustin. Nagkatinginan ang dalawa sa sinabi ng kaibigan. Nakapaglinis? Huh? Mukhang may sakit yung mga kapatid mo ah. Himala, kumilos sila sa bahay nyo. May kusa naman pala yung mga yun eh. Wika ni Ernesto. Umiiling pa ito habang sinasabi ang mga katagang iyon. Baka narinig yung mga sinabi natin. Pero maganda na yon kung natuto sila. Hindi na mahihirapan tong si Agustin. Nakala mo pasan-pasan yung buong mundo eh. Grabe naman kayong dalawa, walang tigil, ang aga na nga ng tao eh. Tara na, para hindi tayo gabihin. Naganda na ang magkakaibigan. Bago makalayo ang mga ito sa kubo ng matanda, nagsalita si Tandang Alon. Mag-iingat kayo. Medyo malakas ang ampas ng dagat. Tatanawin ko kayo dito sa kubo nang masiguradong hindi kayo mapahamak. Wika ni Tandang Alon. Maraming salamat ho. Hayaan niyo po, bibigyan po namin kayo ng mahuhuli. Tumango lamang ang matanda. Umupo ito sa pintuan ng kubo. Tinanaw ang magkakaibigan habang hawak-hawak ang isang tasa na may laman na kape. Si Tandang Alon, may katandaan na ngunit malakas pa rin ang pangangatawan, lalo na ang pandinig at paningin nito. Habang nanghuhuli, nagkanya-kanya ang magkakaibigan sa panglalambat ng mga isda. Ilang sandali ang lumipas. Natapos din ang mga ito at bumalik sa kubo ng matanda. Napakarami kong nahuli. Grabe, tambak yung pusito. Ang sarap ihawin nito. Sa inyo, anong nakuha nyo? Tanong ni Agustin. Naku, mabuti ka pa. Ang dami mong huli samantalang kami iilan lang. Namulot na nga lang kami ng mga kabibe pang ulam eh. Ako naman puro maliit na isda ang nakuha ko. Pwede na to. Pangkilaw saka mabibenta din. Hati na lang tayo para walang lugi. O sige, walang problema. Lolo, nasan po yung planggana mo? Para mabigay po namin yung para sa'yo. Ay nako, wag na. Hindi na kailangan. Sa inyo na yan, malaki ang maibibenta nyo. Nandito lang naman ako. Anumang oras pwede akong mangisda. Wika ni Tandang Alon. Sigurado po kayo? Kung ganun po maraming salamat ah. Mauna na po kami. Gabi na maglalakad pa po kami pa uwi eh. O sige, mag-iingat kayo. Delikado sa daanan. Lalo na doon sa mga kawayan. Doon pa naman kayo dadaan. Tumango na lamang ang magkaibigan at nagpaalam. Naglakad na ang mga ito palayo sa kubo ng matanda. Ilang sandali ang lumipas. Napansin ni Agustin na para bang may sumusunod sa kanila.
Kaya naman tinignan nito ang buong paligid. Ilang sandali pa, nakarinig ang magkakaibigan ng kakaibang tunog mula sa mga kawayan. Narinig niyo yun? Parang may iba pa tayong kasama dito ah. Inilapag ng mga ito ang timbang dala. Pinakiramdaman ng paligid. Ilang sandali nakita ni Agustin ang isang malaking aso. Kakaiba ang aura. Namumula ang mata. Nakandang sunggaban silang magkaibigan. Tumakbo kayo. Hindi normal na aso ang isang yan. Paniguradong lalapain tayo niyan. Tumakbo ang dalawa. Kaso nga lang si Ernesto, hindi nakagalaw sa kinakatayuan. Ernesto, ano ba balak mo? Tititigan mo lang ba yan? Halika na dito, bilisan mo! Sigaw ni Omar. Ngunit tila hindi nadinig ng binata ang sinambit ng kaibigan. Kagad namang kumilos si Agustin. Kinuha nito ang malaking sanga ng kahoy. Inihampas sa likuran ng nilalang. Umangil ito ng napakalakas sa pagkakahataw ni Agustin. Kagad na hinila ng binata ang kaibigan. Napadapa ang mga ito, subalit mabilis na tumayo. Lakad-takbo ang ginawa ng magkakaibigan. Ngunit sa huli ay naabutan sila ng nilalang. Diyos ko, dito na ba tayo mamamatay? Hindi ko na matutupad yung pangarap ko. Wika ni Omar. Nanginginig pa ito. Hindi na mapigilang umiyak. Mga pare, mukhang gagawin tayong hapunan ng asong yan ah. Akmang susugod na ang nilalang. Bigla itong napadaing sa sakit. Naglumpasay sa lupa. Tumakbo na kayo. Susunod ako sa inyo. Sige na, ako na bahala dito. Wika ni Tandang Alon. Kagad na kumilos ang magkakaibigan. Bitbit ang mga nahuli. Nagmamadaling umalis sa mga ito. Habang palayo sa kawayanan, nakita nila kung paanong sinaksak ng matanda ang nilalang gamit ang napakahabang espada. Nang makalayo huminto ang mga ito. Hingal na hingal sila at hindi makapaniwala sa mga nangyari. Nakita niyo ba yung ginawa ni Tandang Alon? Grabe ang bangis niya. Kakaibang aura. Mabuti na lang nasundan ko kayo. Kung hindi napahamak kayo magkakaibigan. Nagulat ang tatlo nang biglang sumulpot ang matanda. Ang bilis nyo naman ho. Nandun pa po kayo kanina. Nakarating kayo kaagad dito? Huwag niyo na akong punahin. Wala bang nasaktan sa inyo? Kumusta kayo? Wala naman po. Ano po ba yung nilalang na yun? Halata naman na hindi normal na aso eh. Kakaiba po yung laki at wangis niya. Natahimik ang magkakaibigan. Nakatitig ang mga ito kay Tandang Alon. Inaantay ang kanyang sagot. Aswang ang nilalang na sumalakay sa inyo. Wala na masyadong tanong. Ihahatid ko kayo doon sa bayan nang masiguradong ligtas kayong makakauwi. Aswang? Ibig sabihin muntik na kaming lapain ng aswang? Grabe, totoo pala yung mga yun? Totoo ang mga aswang. Hindi lang sila katang-isip o gawa-gawang kwento. Halina kayo, nang makauwi na kayo. Hinatid ng matanda ang magkakaibigan. Nakauwi naman ng ligtas ang mga ito. Napag-usapan nila na wag na lamang sabihin kahit kanino ang mga nangyari. Talagang wag niyong ikikwento. Pagtatawanan tayo, sasabihan pa ng duwag. Tapos gawa-gawa yung kwento. Alam niyo naman ang utak ng mga tao dito sa baryo natin. Wika ni Omar. Sino ba nagsabi na ipagkakalat natin yung nangyari? Ayoko na nga maalala eh. At saka muntik na tayo dun ha. Ang hirap talaga kapag wala kang dalang pang proteksyon sa sarili. Buti nga ako eh. Hindi naayisa sa lawal ko. Sobra yung takot ko. Hindi ako makapaniwala na
makakakita tayo ng ganong klaseng nilalang. Pero aminin nyo ang galing ni Tandang Alon Mukhang hindi na matanda nung nakikipaglaban Tama na yan. Huwag na kayong maingay. Mamaya may makarinig pa sa atin Sige na, dito na ako. Inaantay na ako nila nanay. Pumasok na ang magkaibigan sa kani-kanilang tahanan. Kagad nagmano si Agustin sa ama. Sinalubong siya sa pintuan. Bakit naman ngayong ka lang? At saka mukhang madami ang nahuli mo Sa susunod, huwag kang magpapaabot ng ganitong oras sa daan, delikado. Maraming balita sa kabilang baryo May mga nilalang na nag-aabang sa dilim nang bibiktima sila. Wika ni Tatay Tomas. Namutla ang binata. Hindi nito masabi sa ama ang nangyari sa takot na hindi na siya payagan o hindi kaya naman pagtawanan. Opo tay, nga po pala, pusit at tamban po ang mga nahuli namin. Pinaghati-hatian po namin yung mga nahuli kaya iba-iba po yung laman ng timba. Ay sakto, may ulam na tayo bukas. At saka, pwede ko yung ibenta sa bayan para may pandagdag ka. Napangiti ang binata sa sinabi ng ina. Itinago ni Agustin ang kaba at takot. Pilit nitong iwinaglit sa isipan ang mga nangyari. Sige po nay, kayo na po ang bahala dyan, magpapahinga na po ako. Naglakad lang po kami pa uwi kaya medyo napagod ako. Tumango naman ang mga magulang ng binata. Nagpahinga na sa kwarto si Agustin. Sinikap niya na ituon ng pansin sa ibang bagay. Ngunit hindi talaga mawala sa isipan niya ang mga naganap. Lalo na ang pagpatay ni Tandang Alon sa aswang. Kinabukasan, maagang umalis si Agustin. Nagtungo ito sa tahanan ni Tandang Alon. Napadalaw ka ata. Kakagaling nyo lang dito kagabi. Mangingisda ka ba uli? Tanong ni Tandang Alon. Hindi ho. Maitatanong lang po ako sa inyo. Hindi po kasi mawala sa isipan ko Tungkol ba ito sa nangyari kahapon? Sa inyong magkakaibigan, ikaw lang ang nagpunta dito para magtanong. Ramdam ko, may nais kang malaman. Gusto ko po sanang alamin kung paano nyo napatay yung aswang kagabi. At saka hindi po pangkaraniwan yung kilos nyo Kumpara po sa edad mo. Kaya alam ko na may tinatago ka. Wika ni Agustin. Napangiti naman ang matanda sa sinabi nito. Matalino ka, Agustin. Mapagmasid sa paligid. Hayaan mong ituro ko sa'yo lahat ng kaalaman ko. Ramdam ko kasi hindi na ako magtatagal at kailangan kong may papalit sa akin upang hindi mabalot ng kadiliman ng lugar. Wika ni Tandang Alon. Nagsimula ang matanda na ilhad ang lahat kay Agustin. Hindi makapaniwala si Agustin sa lahat ng narinig. Ang dami po palang dapat aralin. Pero hindi ko alam kung bakit interesado ako Si Omar at Ernesto, wala po silang pakialam sa ganyang bagay Pero ako, gusto ko pong aralin. Hindi naman kasi lahat pare-pareho ang nais, Agustin. Talagang magkakaiba tayo. Buhat ng araw na yun, palagi siyang pumupunta sa tahanan ni Tandang Alon. Nagsasanay ang binata sa tulong ng matanda. Natutunan ni Agustin ang lihim na karunungan. Lumipas ang panahon. Nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo si Agustin. Ngunit sa halip na magtungo sa Maynila upang mamasukan sa mga kumpanya, nanatili ang binata sa kanilang baryo. Ipinagpatuloy ang pag-aaral ng lihim na karunungan na siyang ikinagalit ng ama ng binata. Ano bang mapapala mo kakapunta sa bahay ni Tandang Alon? Nasasayang ang oras, Agustin. Nakapagtapos ka nga ng pag-aaral pero hindi mo naman ginagamit. Ayoko pong pumunta sa Maynila, tay.
Hindi ko po kayang lumayo sa baryo natin. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko naman po tatalikuran yung obligasyon ko eh. Hayaan mo na si Agustin sa plano niya. Matanda na siya. Hindi natin kailangan diktahan. Basta anak, palagi mong tatandaan, nakasuporta sa'yo mga magulang mo. Naluha ang binata. Dahil mula noon, hindi nawala ang tiwala ng ina sa kanya. Napailing na lamang si Tomas sa sinabi ng asawa. Bahala kayo. May magagawa pa ba ako? Desisyon mo yan, Agustin. Huwag ka lang magkakamali. Dahil alam mo ang kalalagyan mo. Tumango naman ang binata. Matapos ang pag-uusap ng pamilya, tinawag ng mga kaibigan si Agustin. Agustin, punta tayo kay Tandang Alon. Mangisda tayo, sakto. Nararamdaman kong marami tayong mahuhuli. Sumama ang binata. Nag-usap sila habang naglalakad. Ilang oras ang lumipas. Narating ng mga ito ang kubo ni Tandang Alon. Nagimbal ang magkakaibigan nang makita ang kalagayan ng matanda. Walang yan. Anong nangyari sa'yo, Tatang? Teka, asikasuhin niyo siya. Hihingi ako ng tulong. Kagad tumakbo si Ernesto. Samantalang si Agustin, nilapitan si Tandang Alon. Naliligo ito ng sariling dugo. Ano pong nangyari sa inyo? Sino pong may gawa niyan? Si Conrad, siya ang nagpunta dito. Alam kong hindi na ako magtatagal. Ibibigay ko na ang lahat sa iyo. Ipagpatuloy mo ang nasimula. Huminto na sa paghinga si Tandang Alon. Ilang sandali pa bumalik si Ernesto kasama ang ilang tao na nahingian ng tulong. Kaso nga lang wala ng buhay ang matanda. Natahimik ang magkakaibigan. Nabalot ng pagikbi ang paligid. Kagad na kumalat sa buong baryo ang nangyari sa matanda. At dahil napalapit na si Agustin, maging ang dalawang magkaibigan sa matanda, sila ang nag-asikaso ng burol at libing ni Tandang Alon. Lahat ng pagmamay-ari ni Tandang Alon ay napunta kay Agustin. Hindi makapaniwala ang magulang ng binata dahil bukod sa maliit na kubo, may pagmamay-aring lupa si Tandang Alon. Lahat ng ito ay para kay Agustin. Hindi pa rin ako makapaniwala na lahat ng pagmamay-ari ng matandang iyon ay naibigay sa iyo. Siguro malapit ka sa puso niya, kaya naman sa iyo nakapangalan ang lahat. Kung sa bagay wala naman siyang kamag-anak sa baryong ito. Ni minsan, hindi siya dinalaw ng mga kadugo niya, kaya siguro sa iyo pinamana ang lahat. Wika ni Nanay Maring. Hindi na lamang umimik pa ang binata. Nagluluksa pa ito sa pagkamatay ng kaibigan. Ipinangako ni Agustin sa puntod ni Tandang Alon na ipaghihiganti niya ang pagkamatay nito. Buhat ng araw na yun, tumira si Agustin sa kubo ni Tandang Alon. Sa tuwing umaga naghahanap buhay ito bilang mangingisda. Binibigay ang mga huli sa kanyang magulang. Ngunit pagsapit ng gabi, nagbabantay siya sa dilim. Gaya ng ipinangako sa namayapang kaibigan, naging manunugi si Agustin gamit ang pamanang espada ni Tandang Alon. Hindi huminto si Agustin upang mahanap lamang ang pumatay sa kaibigan. Sa paglipas ng mga araw, nasanay na sa pamumuhay sa kubo si Agustin. Madalas itong dalawin ng mga magulang at kaibigan, kaya naman hindi nalungkot ang binata. Sa pagdaan ng mga araw, walang nakaalam sa ginagawa niya tuwing gabi. Ang alam lang ng mga magulang at kaibigan, naroon lamang siya nakatira sa lugar. Isang araw, habang naglalakad sa malawak na kawayanan, nakarinig ng malakas na sigaw si Agustin
mula sa isang tao na parabang nasasaktan. Mabilis na kumilos ang binata. Hinanap nito ang kinaroroonan ng sigaw. Kaso nga lang malilibot na ang buong lugar. Hindi pa rin matunton ang pinanggagalingan ng ingay. Nag-usal ng orasyon ng binata upang humingi ng tulong sa kalikasan. Ilang sandali pa, nakita ni Agustin isang malaking puno malapit sa isang kuweba. Pumasok siya sa loob. Dito niya nakita ang isang nilalang. Nilalantakan ang katawan ng isang tao. Sanay na si Agustin sa ganitong kaganapan. Lapas na ang binata na pumapasok sa teritoryo ng iba. Hindi na ako magtatanong kung merong espesyal sa'yo dahil natuntun mo ang aking kuweba. Siguradong may alam ka sa lihim na karunungan. Wika ng nilalang. Ngumiti ng nakakaloko si Agustin. Tinitigan niya lamang mata sa mata ang nilalang. Ikaw dapat ang tanungin ko ng bagay na yan. Sino ka? At anong ginagawa mo sa lupain ko? Wika ni Agustin. Tumawa ang kanyang kausap. Iniwan ang nilalantakan. Hinarap ang binata. Pinatay ko ang may-ari ng lupang ito. Kaya imposible ang sinasabi mo na ikaw ang nagmamay-ari. Dahil mula nang mapatay ko si Tandang Alon, akin na ang lugar na ito. Nanlaki ang mga mata ni Agustin nang marinig ang sinabi nito. Nag-init ang binata nang malaman na karap niya ang nilalang na pumatay sa kaibigan. Mabuti naman hindi mo na ako pinahirapan. Matagal na kitang hinahanap eh. Pagbabayaran mo ang ginawa mo kay Tandang Alon. Wika ni Agustin. Tumawa ang nilalang. Walang pag-aalinlangan na sinugod nito si Agustin. Kaso nga lang nakailag ang binata. Matalas ang pangdama mo. Mukhang mapapalaban ako sa'yo. Hindi ko alam na meron palang tinuruan ng matandang yon. Akala ko tapos na ang problema. Kaso nga lang, may sumulpot na sungot. Huwag kang mag-alala. Isusunod kita sa mahal mong kaibigan. Hindi na umimik pa si Agustin. Nanatili itong walang kibo. Pinag-aaralan ang kilos ng nilalang. Ilang sandali pa. Bigla na lamang inatake ni Conrad si Agustin. Kaso nga lang, nahawakan siya sa leeg. Ang kayabangan nilalagay sa lugar. Kung anong pinaramdam mo kay Tandang Agustin, yun din ang mararamdaman mo. Ang kaibahan nga lang, mas masaklap ng 10 ulit. Wika ni Agustin. Buong puwersa niyang binalibag ang katawan ng nilalang. Nag-usal ng mga orasyon. Maya-maya pa, nagsuka ng likido ang nilalang. Nangisay ang buong katawan. Iba't ibang uri ng insekto ang lumabas sa kanyang katawan. Nanghihina na ang nilalang. Kaso nga lang walang awa si Agustin. Mas lalo niya itong pinahirapan. Nagmakaawa si Conrad sa kanya. Gumagapang at lumalapit. Buong puwersang sinipa ni Agustin ang mukha nito. Patayin mo na ako. Huwag mo na akong pahirapan. Diretsuin mo na. Hindi ka magdurusa kung tatapusin ko kagad ang buhay mo. Ilang sandali pang pinahirapan ni Agustin ang kalaban. Iba't ibang uri ng orasyon ang ginamit niya upang pahirapan ng husto ang aswang. Ilang sandali pa. Dinampot niya ang espada na ibinigay ni Tandang Alon. Walang pagdadalawang isip na tinanggal ang ulo ng nilalang. Matapos mapatay, sinunog niya ang katawan nito sa loob ng kuweba. Matapos ng kaganapang iyon,
Dahan-dahang nawala sa puso ni Agustin ang hinagpis. Namuhay ito ng payapa. Kahit kailan, walang nakaalam ng kanyang ginawa. Kahit sariling pamilya, hindi alam ang lihim ni Agustin. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin siyang namumuhay kasama ang pamilya sa ibinigay na lupa ni Tandang Alon. Pero kahit may sariling pamilya, hindi niya kinalimutan ang tungkulin. Patuloy na binantayan ng buong lugar. At kung may nilalang na manggagambala, hindi nagdadalawang isip si Agustin na patayin ng marahas ang mga nilalang. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Meron pa tong susunod na kwento. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng bertud ng puting alupihan. Dating istorya na ito mga kabayan na binago lang natin kasi maraming kabayan ang nagre-request at hindi pa nakakapakinig. Kung sakaling napakinggan na, huwag na mag-comment ng kung ano-ano, pwedeng i-skip ang kwento. Maraming salamat, sana pakinggan nyo pa rin ang susunod na istorya. Simulan na natin. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Raul. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Hoy Raul! Ay naku batang ere. Gumising ka na nga dyan. Kailangan kong umalis ng maaga. Pakainin mo mga baboy at manok. Ilabas po din ang kalabaw doon sa torel. Dalin mo sa pustuhan. Ay naku kahit kailan talagang bata ka oo. Tulog mantika eh. Hindi ka naman napupuyat. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Ito ang kadalasang linyahan ng tatay ni Raul sa tuwing ginigising ang binata. Maagang umaalis ang matanda para magbenta ng kanilang mga produktong itlog. Nagmamay-ari ng napakaraming itik sila Mang Marcelo. Sila din ang may pinakamalaking pwesto ng itlog sa bayan. Simpleng buhay lang ang meron si Raul. Parehong magsasaka ang mga magulang. Bukod sa paghahayupan, malawak din ang kanilang lupang sakahan. Bilang nag-iisang anak, si Raul ang naatasan sa lahat ng mga gawain ng kanyang ama sa tuwing magpupunta ito sa kanilang pwesto sa bayan. Madalas naiiwan ng binata sa bahay. Sa edad na 18 ay hindi pa nito nakikita ang sariling direksyon. Nakakainis naman talaga tong si tatay oh. Ang sarap-sarap ng tulog ko eh. Wika ni Raul. Hindi naman sinasadyang narinig ng kanyang ina ang sinabi. Kaya nagulat ang binata nang biglang lumipad ang timba at tumama sa kanyang likuran. Abate, ano ang balak mo? Matulog maghapon habang nagkakandakuba kami ng tatay mo sa kakatrabaho. Wika ni Aling Baling. Aray ko naman, Nay. Ang laki-laki ko na. Binabato mo pa rin ako ng balde. Hinahampas ng walis tingting. Tignan mo, oh. May mga dumi pa ng baboy ang hawak mo. Tugon ni Raul habang tumatakbo papalayo sa ina. Pangkaraniwang tanawin na ito sa kanilang tahanan tuwing umaga. Hindi kompleto ang araw ni Raul kapag hindi niya naaalaska ang kanyang ina. Raul anak, matanda ka na. Siguro naman oras na para hanapin mo ang sarili mo. Tignan mo yung mga kaidaran mo. Ang ilan sa kanila pumapasok sa kolehiyo. Ang ilan naghahanap ng trabaho. Ikaw ba? Makukontento ka na lang sa pagpapakain ng baboy at pangolekta ng itlog. Wala ka bang pangarap na gustong abutin? Tanong ni Aling Baling habang kumakain ng agahan ang mga ito. Nay, alam mo naman iisa lang ang pangarap ko eh. Yun ay ang mapasaya kayo ni tatay. Ayoko lumayo sa inyo dahil matanda na kayo. At kung meron man akong dapat paglaanan ng oras dito, yon ay ang ating mga alagang hayop at ang lupang sakahan. Masanay ako sa ganung uri ng trabaho, Nay. Tugon ni Raul. Kaunting pagpapaliwanag sa ating bida.
Kilala si Raul bilang sanggano sa kanilang lugar. Sa murang edad, kinakatakutan nito ng mga tao dahil sa kakaibang ugali lalo na kapag galit. Nagsimulang magbago ang ugali niya nang mapagdiskitahan ng mga lasing ang kanyang ama sa baryo. Aatras tayo ng 1 taon dahil dito nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Raul. Pauwi na si Mang Marcelo isang hapon nang harangin siya ng mga kalalakian. Sa pilitang inagaw ang dala nitong supot na naglalaman ng kinita sa maghapong pagbebenta ng itlog. Umuwi ang matanda na puro pasa. Putok ang nguso at punit-punit ang damit. Nanginginig ang katawan ni Raul ng mga sandaling iyon. Hindi nito lubos maisip na magagawa ito ng mga tao sa isang mabait na matanda. Pabayaan nyo na lang. Ang mahalaga, hinayaan nila akong makauwi ng buhay. Ang pera, kinikita yan. Pero Hindi na naituloy ni Mang Marcelo ang sasabihin. Dali-daling lumabas ng bahay si Raul. Dumiretso ito sa may kabisera. Hinanap ang mga taong nanggulpe sa kanyang ama. Habang nasa daan ay dumampot ito ng malaking sanga ng kahoy para gamiting pamalo sa mga kalaban. Ilang sandali pa ng paglalakad, natagpuan nito ang mga kalalakihang nag-iinuman. Nasipat din ng binata ang supot ng kanyang ama. Kaya sigurado siya na ito ang mga kalalakihang nanggulpe kay Mang Marcelo. Walang pagdadalawang isip itong pinaghahampas ni Raul. Ang ilan ay sinubukan pang lumaban. Ngunit dahil banat ang katawan ng binata, hindi umubra ang mga kalalakihan. Iniwanan ni Raul na nakahandusay ang mga ito sa lupa. Kinabukasan ay pinuntahan ng mga pulis si Mang Marcelo upang tanungin tungkol sa pangyayari. Naroon din si Raul ng mga sandaling iyon. Kaya kagad itong sumuko at inamin ang kasalanan. Nakulong si Raul at dito mas nahubog ang kanyang pagkatao. Napagtanto ng binatang walang maidudulot na kabutihan kung papairalin ang init ng ulo. Habang nasa loob ng kulungan ang binata, wala itong malay sa mga nangyayari sa labas. Makalipas ang ilang buwan ay kaagad pinalaya ang binata. Hindi naman nagsampa ng kaso ang mga kalalakihang nanggulpe. Kaso nga lang laking gulat nito dahil nang makauwi siya sa kanilang baryo, ang mga dating kaibigan niya ay umiiwas. Halos ayaw nang makipag-usap sa kanya. Sa isip ng binata, nagkakaganon ang kanyang mga kaibigan dahil mula siya sa kulungan. Hinusgahan ng mga tao ang pagkatao ng binata. Ngunit lingid sa kaalaman ni Raul na may mas malalim pang dahilan kung bakit umiiwas sa kanya ang mga tao. Kung merong isa na hindi nanghuhusga kay Raul, ito ang kaibigan niyang si Tupe. Mabuti naman nakalabas ka na pare ha. Alam mo ba, ang daming nangyari dito nung wala ka. Lalo na dun sa mga lalaking binugbog mo. Wika ni Tupe. Ano bang nangyari sa kanila, Tupe? Tanong ni Raul. 1 linggo matapos kang makulong. Isa-isa silang namamatay. Ang sabi nalason daw. Pero ang sabi naman ng iba, binarang. Wika ni Tupe. Bigla namang natawa si Raul. Hindi ito yung taong naniniwala sa konsepto ng barang, maging sa mga bagay na kaugnay nito. Yan ang imposible. Alam mo namang hindi ako naniniwala sa mga ganyan. At saka kung sakali man, sino ang mambabarang sa kanila, Aber? Tanong ni Raul. Yun nga yung gusto kong sabihin sa'yo pare. Dahil ikaw ang pinagbibintangan nilang nambarang sa 6 na tao. Tugon ni Tupe. Nalalo namang pinagtawanan ni Raul. Lingid sa kalaman ng binata na ang usap-usapang ito ang lubusang nakapagpabago ng kanyang paniniwala at pagkatao.
Alam mo, Tope, yan ang pinakamalaking kalokohan na sinabi mo sa akin. Paano naman mangyayari yon? Wala nga akong alam sa mga ganyan eh. At kung meron man, paano ko sila babarangin? Tanong ni Raul. Yun na nga pare. Kaya nga hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila eh. Dahil alam kong hindi mo kayang gawin yun. Pag-uusap ng dalawa. Kasalukuyang naglalakad pauwi ang mga ito galing sa kabisera. Habang nasa daan, nakikita ni Raul ang matatalas na tingin sa kanya ng mga tao. Bagaman naninibago, hindi na lang ito pinansin ng binata. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating ang tahanan ni Tupe. O paano pare? Hanggang dito na lang ako ha. Anong balak mo bukas? Tanong ng kaibigan. Siguro sa bahay lang muna ako. Tutulungan ko muna sina tatay sa paggawa ng itlog na maalat. Medyo matumal ang benta ng sariwang itlog sa bayan eh. Tugon ni Raul. Wala din akong gagawin bukas eh. Tulungan na lang kaya kita. Ikaw ang bahala. Pumunta ka na lang. Sige, uwi na ako. Tugon ni Raul. Medyo malayo ang daan. Kailangan pang tumawid sa isang sapa. Palapit na ito sa tulay at nakita nito ang amang naglalakad habang bitbit ang bayong. Nagtaka si Raul kaya naman sinundan niya ito. Pumasok si Mang Marcelo sa kagubatan at pagdating sa gitna, naghukay ang matanda. Nagtago lang si Raul sa puno habang pinagmamasdan ang ginagawa ng ama. May bitbit itong sulo, kaya nakikita ni Raul ang ginagawa nito. Ilang sandali pa, may kinuha itong maliit na kahon mula sa hukay. Nang buksan ito ni Mang Marcelo, isang malaking alopihan ang lumabas. Kulay puti ang balat at tila kumikinang sa dilim. Pinapagapang ito ng matanda sa kanyang kamay. Kinakausap niya ito. Maya-maya pa ay tumayo ang matanda at muling ibinalik ang alupihan sa sisidlan. Nilagay niya ito sa dalang bayong at naglakad pauwi. Kaagad ding sumunod si Raul hanggang sa makarating ang ama sa tahanan. Sinadyang magpahuli ni Raul upang hindi ito mahalata ng ama. Oh, nandito ka na pala Raul. Kumain ka na ba? Tanong ni Mang Marcelo. Hindi pa po tay pero busog ako. Matutulog na lang ho muna siguro ako. Tugon ni Raul. Kaagad na itong pumasok sa silid. Ngunit hindi mawala sa isip nito ang ginawa ng ama sa loob ng gubat. Dahil hindi makatulog, pinili nitong lumabas ng kwarto. Nanlaki ang mga mata ni Raul nang makita ang ama na nakaupo sa sahig habang napapaligiran ng maraming itim na kandila. Nasa harap nito ang kahon na hinukay sa agubatan. Naririnig nitong may kung anong ibinubulong at manakanakang umiihip sa kahon. Ilang sandali pa ay binuksan ito ng matanda. Pinagapang ang alupihan sa kanyang braso. Biglang napalingon si Mang Marcelo sa silid ni Raul. Mabuti na lang at may kurtinang nakaharang, kaya hindi siya napansin ni Mang Marcelo. Patuloy na ginawa ng matanda ang ritual. Hanggang sa matapos ito. Marahang isinara ni Raul ang pintuan para hindi malaman ng ama na pinapanood siya nito. Kinabukasan, maagang lumabas si Raul sa kanyang silid para gawin ang pang-araw-araw na gawain. Habang naglilinis ng kulungan ng baboy, tinawag ito ng ina. Hoy Raul, pagkatapos mong maglinis ng kulungan, tulungan mo ang tatay mo ha. Mamumulot ng itlog sa likod ng bahay. Wika ni Aling Baleng. Hindi kagad nakasagot si Raul. Tuliro ito sa kakaisip sa ginagawa ng kanyang ama. Hoy, hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Muling wika ni Aling Baleng.
Po. Pasensya na po nay, may iniisip lang po ako. Tugon ni Raul. Nilapitan ito ng ina sa pag-aakalang masama ang pakiramdam nito. Maaari mo bang sabihin sa akin kung anong iniisip mo? Wika ni Aling Baling. Pumasok sa isip ni Raul na sabihin sa ina ang nakita. Tungkol kasi kay tatay. May nakita ko sa kanya kagabi. May dinadasalan siyang alupihan. Tugon ng binata. Huminga ng malalim si Aling Baling. Inayang maupo ang binata at saka nagkwento. May dapat kang malaman tungkol sa ating pamilya. At sana, lawakan mo ang pag-unawa mo. Ang tatay mo ay isang mambabarang. Nanlaki ang mga mata ni Raul nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Totoo po ba ang sinabi niyo, Nay? Bakit ngayon ko lang nalaman? Bakit hindi niyo sinabi noon pa? Tanong ni Raul. Pinili naming isikreto sa iyo dahil ayaw naming masangkot ka sa mga maaaring mangyari. Gusto naming magkaroon ka ng normal na buhay. Tugon ni Aling Baling. Pero bakit hinayaan ni tatay na gulpin siya ng mga kalalakihan? Alam mo, Nay, isa yan sa mga katanungang namuo sa isipan ko. Yan din kasi ang dahilan kung bakit ako nakulong. Wika ni Raul. Sa pagkakataong iyon si Mang Marcelo na ang sumagot. Pinagbayaran nila ang nangyaring iyon. Hindi ka ba nagtataka kung bakit napapabalita ang pagkamatay ng mga lalaki? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, Raul. Ako ang gumawa nun sa kanila. Wika ni Mang Marcelo. Hindi nakapagsalita si Raul sa mga narinig. Nang mga sandaling iyon nakaramdam ng takot ang binata sa ama. Tila ibang tao ang kaharap niya ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Ewan ko kung maniniwala ba ako sa mga naririnig ko . Yung tungkol sa ginawa mo kagabi, Tay, ano yon? Tanong ni Raul. Ang puting alupihan, yon mismo ang bertud ko. Minsan sa isang buwan, pinapalabas ko ito upang pakainin. Tugon ni Mang Marcelo sabay taas ng manggas para ipakita ang kanyang braso. Punong-puno ito ng sugat. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ay biglang dumating si Tupi. Humahangos ito at punong-puno ng putik ang katawan. O Tupi, anong nangyari sa'yo? Bakit puro putik ka? Tanong ni Raul. Si tatay pinagtutulungan sa baryo . Napagbintang ang magnanakaw . Wika ni Tupi. Bigla namang napatayo si Mang Marcelo. Anong sinabi mo? Paanong magnanakaw ang isang taong matandang ulyanin? Galit na galit si Mang Marcelo dahil alam niyang hindi ito magagawa ng ama ni Tupi. Nasaan si Mang Nesto? Tanong ni Raul. Naroon pa rin ngayon sa baryo. Tulungan niyo po ako. Baka kung anong gawin ng mga tao sa kanya . Raul, may ipapagawa ko sa'yo ha. At kailangan mo magtiwala. Sumunod ka sa akin. Wika ni Mang Marcelo. Nagdadalawang isip ang binatang sumunod sa matanda. Dahil hindi ito sigurado sa mga nangyayari. Gayunpaman ay sinunod niya ang ama. Nagtungo sila sa likod ng bahay at kinausap ng matanda ang anak. Gusto mong mapatunayan ng katotohanan? Ito na ang pagkakataon. Magtiwala ka sa akin. Dahil wala akong ibang hangad kung hindi ang may pagtanggol ang mga kagaya nating api. Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo. Sa ngayon kailangan mong puntahan si Manong Nesto. Hawakan mo kahit saang parte ang katawan niya. Wika ni Mang Marcelo. Sa hindi malamang dahilan, kusang sumunod ang katawan ni Raul. Inutusan nito ang ama na puntahan ang ama ni Tupi.
tutulungan niya ito. Bagaman hindi nauunawaan ang totoong intensyon ng ama. Dali-daling umalis ang binata. Pagdating sa baryo, nakita nitong nakatali ang matanda habang nakaupo sa lupa. Pinaliligiran ng mga mapanghusgang kababaryo. Habang nagkakagulo ang mga taga-baryo, dahan-dahang naglakad si Raul papunta sa kinaroroonan ng mga tao. Nang mapansin siya ng mga ito, isa-isa silang nagtabihan habang nakatitig sa kanya. Nilapitan nito si Mang Nesto at tinawakan sa balikat. Sa hindi malamang dahilan, tila nakaramdam ng mahinang kuryente ang binata. Hindi niya ito gaanong binigyan ng pansin. Ngunit lingid sa kaalaman ni Raul, isa ito sa pamamaraan ng kanyang ama. Itinayo ng binata si Mang Nesto, tinanggal ang mga nakataling nakagapos. Ang sino mang gumalaw sa taong to, mananagot sa akin. Wika ng binata. Kagad inakay ang kawawang matanda. Wala namang nagawa ang mga taga-baryo kung hindi panoorin ang dalawang maglakad palayo. Salamat sa iyo, iho. Hindi kita kilala pero pamilyar ka sa akin. Wika ng matanda. Kaibigan po ako ni Tope at naroon siya ngayon sa bahay. Sumama po muna kayo sa akin para magamot ang mga sugat ninyo. Mga walang awa talaga yung mga taong yon. Tugon ni Raul. Ilang sandali pa ay narating na nila ang tahanan nila Raul. Sinalubong naman ni Tope ang ama upang tulungan. Pinapasok nila ito sa tahanan. Ginamot ni Aling Baling ang mga sugat ng matanda. Ngayon, Raul, sumunod ka sa akin at may gagawin tayo. Muling bumalik sa likod ng tahanan ang mag-ama. Doon ay inilabas ni Mang Marcelo ang kahong kinuha nila sa kagubatan. Binuksan niya ito sa harapan ni Raul. Ang inaasahan ng binata, gagapang palabas ang isang puting alupihan. Ngunit laking gulat nito dahil walang laman ng kahon, maliban sa maliit na puting bato. Teka tay, nasa po yung alupihan? Tanong ni Raul. Pagmasdan mong mabuti para makita mo kung nasaan ang alupihan. Tinignan ni Raul ng mabuti ang puting bato. Nanlaki ang mga mata dahil naaaninag nito ang mga paa ng alupihan. Napapansin ng binatang tila kumikilos ang bato hanggang sa tuluyan nitong inunat ang katawan. Isang puting alupihan ang lumabas sa kahon. Gumapang ito sa braso ng matanda at kinagat ang balat ni Mang Marcelo. Ito ang kapangyarihang taglay ng ating angkan, Raul. Matagal na panahon na akong nananahimik. Hindi ko na maaatim pa na muling makakita ng mga taong inaapi ng kapwa. Gayon, sisimulan na natin ang pagpaparusa sa kanila. Wika ni Mang Marcelo. Kaagad siyang pumasok sa tahanan. Sinabihan nito si Tope na dalhin ng matanda pauwi ng bahay upang makapagpahinga na. Kaagad namang sumunod ang binata. Nang makalis ang mga ito ay kumilos na si Mang Marcelo upang simulan ang ritual ng pamaham. Sigurado ka bang kaya mo, patay? Napakadami ng mga taong paparusahan mo. Oo, nagawa mong pumatay ng iilan. Pero hindi lang 6 ang bilang ng mga taong nanakit kay Mang Nesto. Wika ni Raul. Eh di isa-isay natin sila. Huwag kang mag-alala, Raul. Katawan lang ng mambabarang ang tumatanda. Hindi ang lakas at ang kaalamang taglay. Wika ni Mang Marcelo. Pumasok ito sa silid para kunin ang mga kagamitan. Habang nag-aantay sa sala, sinilip ng binata ang iniwang kahon ng ama.
Dahan-dahan niya itong binuksan at laking gulat ng binata. Dahil ng mga sandaling iyon, punong-puno ng makamandag na insekto ang kahon. Muli itong sinara ni Raul. Naupo sa sulok. Maya-maya ay lumabas ang matanda bitbit ang malaking itim na kandila. Ngunit sa pagkakataong iyon, inilagay ni Mang Marcelo ang mga ito sa 4 na sulok ng tahanan. Inutusan nito si Raul na isara ang pintuan at kagad itong naupo sa lapag. Nagsimulang mag-usal ng mga hindi maunawaang salita si Mang Marcelo, habang si Raul naman ay pinapanood ang ginagawa nito. Matapos ang ilang minuto, inilabas ng matanda ang puting alupihan at nagsalita. Lagi mong tatandaan, Raul, na ang bawat kasalanan ay may katumbas na parusa. Hindi ito maaaring palampasin dahil sa oras na mangyari yon, maaaring masira ang balanse ng mundo. Mananaig ang masama sa kabutihan at ako bilang isang mambabarang ay may tungkuling kailangang gampanan. Wika ni Mang Marcelo habang nilalaro ang alupihan sa kanyang kamay. Inilagay niya ito sa sahig at unti-unting gumapang ang insekto papunta sa kinaroroonan ng binata. Tay, ano pong nangyayari? Bakit po papunta sa akin ang alaga nyo? Tanong ni Raul. Magtiwala ka lang at ilahad mo ang mga kamay. Hayaang gumapang ang alaga kong alupihan. Tugon ni Mang Marcelo. Sumunod naman si Raul. Marahang gumapang ang puting alupihan papunta sa kamay ni Raul. Nagpaikot-ikot ito sa kanyang palad at muling bumalik sa kinaupuan ng matanda. Gumapang ang alupihan paakyat sa kamay ni Mang Marcelo. Kagad na pangiti ang matanda. Alam ko na kung nasaan ang nanakit kay Manong Nesto. Ngayon panoorin mo kung paano kong igawad ang kaparusahan sa kanila. Wika ni Mang Marcelo. Sabay kuha ng kahong nakalapag sa sahig. Binuksan niya ito. Isa-isang naglabasan ang mga makamandag na alakdan. Gumapang ito palabas sa kanilang tahanan sa pamamagitan ng maliit na siwang sa dingding. Kapansin-pansin din na walang dumadaan sa pintuan at bintana ng bahay. Tay, bakit hindi sila dumadaan sa pintuan? Tanong ni Raul. Magandang katanungan. Ang ibig sabihin lang, unti-unting napupukaw ang atensyon mo sa mga ginagawa ko. Ang dahilan kung bakit hindi sila dumadaan sa pintuan at bintana, maaari silang matunto ng mga manggagamot kung sakaling humingi ng tulong ang kanilang mabibiktima. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ko nahahayaang makahingi pa sila ng tulong kahit kanino. Tugon ni Mang Marcelo. Nanatiling nakaupo ang matanda sa sahig. Sa loob ng maigit 2 oras, nakikita ni Raul na pinagpapawisan ang ama. Nakapikit ang mga mata nito habang patuloy na nag-uusal ng mga dasal. Ilang minuto pa ang nakalipas ay huminto sa pag-uusal. Dahan-dahang idinilat ang mga mata at tumayo. Isa-isa nitong pinatay ang mga kandila sa sulok ng tahanan at muling naupo sa lapag. Ngayon mag-antay na lang tayo sa mga susunod na mangyayari. Ikaw na muna ang magtuloy ng aking trabaho. Magpapahinga lang ako sandali. Wika ng matanda. Natulog ito sa lapag ng bahay. Napakamot naman ng ulo si Raul dahil ilang segundo lang ang nakalipas. Wala nang ulirat ang ama. Hinayaan na lang ito ng binata at sinunod ang utos. Pagsapit ng hapon ay nagising si Mang Marcelo. Nasa kalagitnaan ng paggawa ng itlog na maalat si Raul.
O magaling ha. Nangangalahati na pala kayo. Mabuti naman kung ganon. Para maiimbak na yan sa kamay benta. Wika ni Mang Marcelo. Kumusta naman ang ginawa mo, Marcelo? Sa palagay mo ba, naibigay mo ang karapat-dapat na parusa? Tanong ni Aling Baling. Huwag kang mag-alala, Baling. Alam kong tama lang para sa kanila ang parusang yon. Wika ni Mang Marcelo. Hindi naman maiwasan ni Raul ang magtanong. Ano po bang parusa ang binigay nyo sa mga taga-baryo? Tanong ng binata. Simple lang, anak. Mapaparalisa ang kalahati ng kanilang katawan. Pwedeng mawala sa katinuan o hindi kaya naman mamatay. Tugon ng matanda. Hindi sumagot si Raul. Sa isip nito, aantay na lang niya ang magiging resulta kung sakaling gumana nga ang orasyon ng matanda. Pagkakataon na din ito para sa kanya na mapatunayan kung totoo ang kaalaman ng barang. Ilang araw ang nakalipas. Wala pa ring naririnig na usap-usapan mula sa baryo si Raul. Kaya nagpa siya itong pumasyal sa baryo kasama si Tupi. Habang naglalakad ang dalawa, napag-usapan ng mga ito ang ginawa ng mga tao kay Mang Nesto. Ayon kay Tupi, naglalakad ang matanda sa daan 10 oras ng gabi dahil hindi nito maalala kung saan ang daan pauwi ng tahanan. Sa kasamaang palad, maling tahanan ang napasok nito sa pag-aakalang yon ang bahay nila. Naku naman bakit mo kasi inayaan yung tatay mong lumabas? Alam mo namang ulyanin yun Wika na Raul. Hindi naman sa ganun, pare. Mahilig lang talagang pumuslit yun. Ewan ko ba kung bakit hindi siya maperme sa bahay. Gaya ng tatay mo Ganun din naman, di ba? Nga pala, anong ginawa ni Mang Raul matapos kaming umalis? Tanong ni Tupi. Pinili ni Raul na isikreto ang ginawa ng ama para mapangalagaan ang lihim nito. Wala naman. Nagpasama lang siya sa baryo para kausapin ng kapitan. Kaso wala ding nangyari. Pero bukod dun wala na. Tugon ng binata. Ilang sandali pa napansin nilang nasa kalagitnaan na sila ng baryo. Wala ni isa sa mga taga roon ang lumalabas sa kanilang tahanan. Aba, nakakapagtaka naman. 5:00 na ng hapon Nasa kaya yung mga tao dito? May palabas pa ngayon sa bayan? Tanong ni Tupi. Oo nga nakakapagtaka. Walang taong naiwan ni isa. Tugon ni Raul. At dahil sa sobrang pagtataka, kinatok ng mga ito ang tahanang malapit sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Raul dahil lahat ng nakatira doon ay nakahandusay sa sahig. Bahay to ni Mang Burnok Siya ang isa sa mga gumulpi kay tatay. Ano kayang nangyari sa kanila? Akmang lalapitan sana ni Tupi ang mga ito nang bigla siyang pigilan ni Raul. Sandali lang, wag mo silang hawakan. Baka mamaya dumating yung mga pulis makita yung bakas mo, makulong ka pa. Wika ni Raul. Kagad namang umatras si Tupi. Pinili ng dalawa na umuwi na ng tahanan. Sa palagay ko, nangyari na naman uli yung naganap dun sa mga gumulpi sa tatay mo. Pero sino kaya yung may gawa nun? Wika ni Tupi. Hindi na sumagot pa si Raul. Dahil sa kaloob-looban nito, alam niya kung sino ang may kagagawan. Ang mabuti pa, bilisan na natin. Mamaya may makakita pa sa atin dito. Wika ni Raul. Dumaan ang mga ito paikot sa kabilang dako. Dahil dadaan pa sila sa isang maliit na pamayanan
bago makarating sa mismong tahanan ni Mang Marcelo. Pagdating sa bahay, laking gulat ni Raul dahil nakaiga sa mahabang bangko ang ama. Wala itong malay. Dali-daling inusisa ng binata ang ina. Nay, ano pong nangyari kay tatay? Bakit wala siyang malay? Tanong ni Raul. Nahuli ng isang manggagamot ang tatay mo. Sa kasamaang palad, natalo siya. Delikado ang lagay niya kung hindi magagawa ng paraan. Wika ni Aling Baling. Napaisip si Raul kung ano ang magagawa. Ngunit walang sumasagi sa kanyang isipan. Nahuli ng manggagamot? Bakit po? Ano po bang ginawa ni Mang Marcelo? Napalingon si Raul sa kaibigan. Nakalimutan nitong naroon si Tupe. Kaya wala na siyang pagpipilian kung hindi sabihin sa kanya ang katotohanan. Si tatay ang may gawa ng mga nakita natin sa baryo. Siya din ang pumatay sa 6 na lalaking gumulpi sa kanya. Mambabarang si Tatay Tupe. Wika ni Raul. Imbis na matakot ay napangiti pa si Tupe. Sinasabi ko na nga ba eh. May kung anong iba kay Mang Marcelo eh. Alam mo pare, may paraan para makatulong ka. Pero hindi ako sigurado kung gagana. Wika ni Tupe. Kahit ano gagawin ko, mailigtas lang si tatay. Kahit walang kasiguraduhan. Pero pare, sabi ko hindi ako sigurado kung gagana. Wala nga akong pake. Sabihin mo sa akin kung anong kailangan gawin. Biglang nagulat si Aling Baling dahil sumigaw ang binata. Oo na, sasabihin ko na. Nandito ba yung bertud ni Mang Marcelo? Kung wala, alam mo ba kung saan nakatago? Tanong ni Tupe. Hindi ako sigurado kung nandito eh. Pero alam ko kung saan niya ibinaon. Tugon ni Raul. Hinanap nito sa buong bahay ang maliit na kahon. Sa kasamaang palad ay wala ito sa lugar. Pinili ni Raul na pumunta sa gubat kung saan nito nakita ang amang naghukay. Anong gagawin natin dito, Raul? Alam mo ba yung kwento sa gubat na to? Tanong ni Tupe. Wala na akong pake. Kung dati tong tapunan ng mga pinapatay na kababaihan, may kailangan akong kunin. At yon ang pinakamahalagang bagay para sa akin. Tugon ni Raul. Ang galing mong manghula pare ah. Paano mong nalaman? Napailing na lang si Raul sa sinabi ng kaibigan. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Hanggang sa marating ng mga ito ang bahagi ng gubat kung saan nakita ang ama. Mabilis nitong nakita ang palatandaan, kaya hindi na nagsayang pa ng oras ang binata. Dali-dali nitong hinukay ang lugar hanggang sa makita ang maliit na kahon na pagmamay-ari ng ama. Nagulat din ito dahil hindi lang iisa ang naroon. Naghukay pa si Raul. Nailabas mula sa butas ang 10 maliit na kahon. Binalot ito ni Raul sa kanyang damit. Dinala pa uwi sa tahanan. Isa-isa itong binuksan. Tumambad ang iba't ibang uri ng bertud na mula sa mga kulisap. Ang dami palang tinatagong agimat ni Mang Marcelo. O ngayon Raul, piliin mo sa mga yan ang pinakahuling ginamit ng tatay mo. Wika ni Tope. Hinanap nito ang kahon na naglalaman ng puting alupian. Hindi naman ito nabigo. Nakita nito ang maliit na kahon na naglalaman ng puting bato. Eto pare, sigurado kong ito yung ginamit ni tatay. Tugon ni Raul. Hindi alam ng binata kung paano ito gigisingin o papaganahin. O paano yan pare? Hindi ko rin alam kung paano papaganahin yan eh. Wika ni Tope. Sandali lang. May narinig akong dasal kay tatay eh.
Paulit-ulit niyang binabanggit para magising yung puting alupian. Sinubukan ito ng binata, ngunit hindi gumana. Hindi lang kasi basta-basta babanggitin yung mga dasal pare. Kailangan may pinanggagalingan yung pag-uusal mo. Kailangan may paggagamitan ka. Wika ng kaibigan. Sa pagkakataong iyon ay pinikit ni Raul ang kanyang mata. Huminga ng malalim. Inisip ang pang-aapi ng mga tao sa kanyang ama, maging kay Mang Nesto. Dito na unti-unting namuo ang galit sa puso ng binata. Nagsimulang magbago ng kulay ang bato. Naging kulay pula. Pare, normal bang magbago yung kulay ng bato? Tingnan mo. Wika ni Tope. Nang tignan ni Raul ang bertud, purong kulay pula ang kulay nito. Tama naman ang sinabi ni Tope. Ngunit wag mong papairalin ng galit sa puso mo. Mag-isip ka pa ng ibang dahilan. Wika ni Aling Baling. Hinayaan lang nitong subukan ng binata ang aral ng kanyang ama. Dahil noon pa man, ninais din ni Mang Marcelo na ituro kay Raul ang lahat. Gaya po ng ano, Nay? Tanong ni Raul. Isipin mo ang mga masasayang ginawa nyo ng tatay mo simula bata ka. Sapat na ang kasiyahang yon para maging dahilan ng pagtulong mo sa iyong ama. Tugon ni Aling Baling. Muli namang ipinikit ni Raul ang mga mata. Sinunod ang sinabi ng kanyang ina. Ilang minuto pa ay nagbago ang kulay ng bato. Bumalik ito sa dating kulay puti. Patuloy na nag-usal si Raul habang iniisip ang masasayang araw na magkasama sila ng kanyang ama. Ilang sandali pa ay biglang kumilos ang bato. Unti-unting gumapang ang puting alupihan mula sa sisidlan. Hinayaan lang ito ng binata hanggang sa makarating ito sa kanyang braso. Napasigaw si Raul nang bigla siyang kagatin ng alupihan at tila natulala nang makita ang mga pangitaing pumapasok sa kanyang isipan. Kasabay ng kirot ng kagat ng alupian ay ang mga kaalamang hindi alam ni Raul kung saan nanggagaling. Tila ba tinuturuan siya ng kung sino sa mga bagay-bagay na dapat gawin. Pagmulat ng mata nito, kagad tumayo ang binata at lumapit sa ama. Pinagapang nito ang puting alupihan sa dibdib ni Mang Marcelo, muling nag-usal ng mga dasal. Sa pagkakataong iyon kumilos ang mga kamay ng matanda. Palatandaang buhay pa ito. Nay, alam ko na po ang gagawin. Ako na po ang bahala. Wika ni Raul. Unti-unti nitong kinuha ang mga kandilang itim sa silid ng ama. Itinirik ito sa apat na sulok ng tahanan, kagaya ng ginawa ng ama sa tuwing magsasagawa ito ng ritual. Matapos sindihan ng mga kandila, kumuha ito ng isang baso ng tubig at inilagay sa sahig. Naupo ito at muling pumikit. Ngunit bago pa man magsimula sa ritual, kinausap ito ng kanyang ina. Alam ko kung ano ang gagawin mo. Yan ang ritual na ginagawa ng iyong ama sa tuwing makikipaglaban siya sa isang manggagamot o kapwa mambabarang. Hindi ko alam kung paano mo nalaman ang pamamaraan na yan. Pero mag-iingat ka dahil ito ang unang beses mong gagawin ng bagay na yan. Wika ni Aling Baling. Huwag po kayong mabahala, Nay. Alam kong hindi ako papabayaan ni tatay. At may mga naisip akong paraan para talunin ang kung sino mang manggagamot na humuli sa kanya. Tugon ni Raul. Kagad nang tumabi si Aling Baling para hayaan si Raul na simulan ang pakikipagtuos sa manggagamot. Ngunit mali ito ng inakala dahil hindi isang manggagamot ang nakahuli sa kanyang ama, kung hindi kapwa mambabarang.
Napagpasya ng binatang ihinto ang pakikipagkumbate espiritual dahil may iba itong paraan na naisip. Samahan mo ako, Tupi. Puntaan natin si Mang Elpidio. Wika ni Raul. Si Mang Elpidio mula sa kabilang bayan. Naku Raul, hindi mo alam ang ginagawa mo. Malakas na mambabarang yung taong yun. Kilala din siya bilang magaling na manggagamot. Wika ni Tupi. Alam ko, Tupi. Pero lahat ng malalakas ay may kainaan. Yon ang nalaman ko habang hinahanap ko siya. Pag-uusap ng dalawa. Kaagad nagpaalam ang mga ito kay Aling Baling at hindi na nagawa pang pigilan ng matanda ang dalawa. Mabilis na tinakbo ng dalawa ang daan papunta sa kabilang bayan. Mabuti na lang, may mga alam na daan si Tupi. Kaya naman nagawa ng mga itong makarating na mas maaga sa inaasahan. Habang hinahanap ng binata ang lokasyon ng manggagamot, hindi naman maiwasan ni Tupi ang mamangha. Kakaiba talaga yung pamamaraan ng mga mambabarang ano? Biruin mo, nagagawa niyong ipasa ang kaalaman kahit hindi na ituro sa inyo? Wika ni Tupi. Hindi ko nga din alam na kaya palang gawin ng Bertod ni Tata yung bagay na yun eh. Nandito na tayo. Mabuti pa, Tupi. Magtago ka lang dito sa labas. Antayin mo ang pagbabalik ko. Delikado kung sasama ka sa loob ng tahanan ng matandang to. Wika ni Raul. Pumayag naman ang kaibigan. Nagpatuloy na sa paglalakad ang binata hanggang sa marating nito ang bahay ng sinasabing manggagamot. Marahang kumatok ang binata. Kagad itong pinagbuksan ng matanda. Walang pagdadalawang isip na tinadyakan ni Raul ang mambabarang na labis naman itong kinagulat. Anong problema mong bata ka? Bakit bigla ka naninipa? Tanong ni Mang Elpidio. Huwag ka na magmaang-maangan pa, Tandang Elpidio. Anong ginawa mo sa tatay ko? Tanong ni Raul. Sa pagkakataong iyon ay tumawa ng malakas si Mang Elpidio. Anak ka pala ni Marcelo. Pero anong magagawa mo sa isang batikang mambabarang na kagaya ko? Tanong ni Mang Elpidio. Hanggat maaari iniiwasan ko ang magkaroon ng kaguluhan. Bakit hindi na lang tayo magkasundo? Tanong ni Raul. Magkasundo? Ano naman sa tingin mo ang kayang ibigay ng isang baguhang kagaya mo? Ilang oras ka palang natuto? Umakyat na ang hangin dyan sa utak mo. Muling wika ni Mang Elpidio habang pinapagpag ang kanyang damit. Umatras naman si Raul. Alam nito ang susunod na mangyayari. Tinatanong mo ko kung ano ang kaya kong ibigay kung sakaling makipagkasundo ka sa akin. Simple lang, ang buhay mo. Wika ni Raul. Tumawa ng malakas ang matanda. Masyado nitong minamalit si Raul. Ngunit lingid sa kaalaman nito, may sapat na kakayahan ng binata para tapatan ang kanyang mga nalalaman. Biglang nagpakawala ng napakaraming insekto ang matanda. Kaagad namang umatras si Raul. Sinabihan si Tupi na buksan ng lahat ng dala nilang kahon. Naglabasan mula sa mga ito ang mas malalaking alakdan at ang iba pang makamandag na insekto. Hindi nga maitatanggi. Anak ka ng isang batikang mambabarang. Pero hindi ka obra sa akin, kaya sumuko ka na lang. Wika ni Mang Elpidio. Ngunit wala sa bokabularyo ni Raul ang salitang pagsuko. Kaagad itong kumumpas. Dahilan para sumugod ang naglalakihang mga bubuyog. Pinagtulungan ng mga itong kagatin si Mang Elpidio. Ngunit gaya ng inaasahan ng binata,
kaya nitong kontrahin ang anumang sumpa. Alam kong magaling kang mambabarang, pero hindi ko din naman hahayaang matalo sa labang ito, lalo pat hawak mo ang kaluluwa ng aking ama. Tugon ni Raul. Bigla itong tumakbo papalapit kay Mang Elpidio. Isang malakas sa suntok ang ibinigay niya, dahilan para tumilapon ang matanda palabas ng bahay. Malakas ka lang dahil nandito ka sa loob ng pamamahay mo. Ngunit ako, lumayo man sa aking tahanan, taglay ko ang bertud ng aking ama. Wika ni Raul. Sabay pakita ng puting alupian na nakapalupot sa kanyang braso. Nanlaki ang mga mata ni Elpidio sa mga nakikita. Hindi nito akalaing may ganong bertudang binata. Bihira lang ang mambabarang na nagtataglay ng bertud mula sa puting alupian. Kaya naman pala kahit baguhan ka, nagagawa mong makipagsabayan sa akin. Wika ni Elpidio. Napangiti na lang si Raul sa sinabi nito. Makipagsabayan? Oo, magaling ka. Aminado ko doon. At yon ay dahil sa taglay mong karanasan sa ganitong larangan. Hindi ka ba nagtataka kung bakit personal kitang pinuntahan? Wika ni Raul. Napaisip si Elpidio sa mga nangyayari. Oo nga naman. Bakit ka personal na pumunta? Tanong ni Mang Elpidio. Yon ay dahil gusto kitang gulpin pagkatapos kong makuha ang kaluluwa ng tatay ko. Tugon ni Raul. Natandaan nito ang sinabi ng kanyang ama. Katawan lang ng mambabarang ang humihina at tumatanda, ngunit hindi ang kaluluwa. Sa palagay mo, matatalo mo? Hindi na ituloy na Elpidio ang sasabihin dahil sinuntok siya ni Raul. Ngayon siguro alam mo na kung ano ang ibig kong sabihin. Hindi kita kayang talunin sa espiritual na labanan, pero pagdating sa pisikal, walang kahirap-hirap para sa akin na gulping ka. Wika ni Raul. Napatras ang matanda dahil kahit anong gawin na pagbato ng tigalpo, tumatalbog lamang ito. Walang alamang binata sa dasal pang atake, ngunit malakas ang depensa nito laban sa ataking espiritual. Kung papatayin mo ako, hindi ko ibibigay ang kaluluwa ng ama mo. Wika ni Mang Elpidio. At sinong nagsabi na hihingiin ko sa iyo ang bagay na yon? Tugon ng binata. Muling sinuntok ang matanda. Hindi nito alintana ang sitwasyon. Ang mahalaga kay Raul ng mga sandaling iyon, matalo si Elpidio at tuluyang maibalik ang kaluluwa ng ama sa katawan nito. Paulit-ulit na sinuntok ng binata ang matanda. Walang nagawa ang kaalaman nito sa barang dahil hindi nito kayang pagsabayin ang pag-uusal ng dasal at pagdepensa sa mga suntok ni Raul. Sige na, panalo ka na. Sumusuko na ako. Wika ni Mang Elpidio. Hindi makapaniwala si Tope ng mga oras na yun. Nagawang paluhurin ng kaibigan ang isang batikang mambabarang. Kung ganon, ibalik mo sa katawan ng tatay ko ang kanyang kaluluwa ngayon din. Tugon ni Raul. Kagad itong ginawa ni Mang Elpidio habang hawak-hawak ni Raul ang kwelyo ng kanyang damit. Tapos na. Nagawa ko nang ibalik ang kanyang kaluluwa. Ngayon pakawalan mo na ako. Wika ni Mang Elpidio. Natawa si Raul sa sinabi nito. Pakawalan? Sinong may sabi sa iyong gagawin ko yon? Alam kong sa oras na pakawalan kita, babalikan at babalikan mo ko at ang mga kaanak na malapit sa akin. Kaya pasensya na Mang Elpidio
Kukunin ko ang kaalaman mo sa paggamit ng barang. Hindi to nararapat sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Iiwan ko ang kakayahan mo sa panggagamot at naway gamitin mo ang nalalabi mong buhay sa paggawa ng kabutihan. Wika ni Raul. Pinagapang nito ang puting alopihan sa braso ng matanda. Kinagat nito si Mang Elpidio sa leeg. Dahan-dahang bumagsak ang katawan ng matanda hanggang sa tuluyan na itong mawala ng malay. Muli namang bumalik ang alopihan sa katawan ni Raul. Hinigop ng puting alopihan ng kakayahan ni Mang Elpidio na gumamit ng barang. Ngunit hinayaang maiwan ang kaalaman sa panggagamot. Tapos na tayo dito, Tope. Bilisan mo. Puntahan na natin si tatay. Wika ni Raul sabay takbo pabalik sa kanilang tahanan. Humahangos itong dumating. Laking tuwa ng binata nang makitang umiinom ng tubig ang ama. Mahusay ang ginawa mo, Raul. Hindi ko akalaing magagawa mo ng maayos ang pagligtas sa akin. Wika ni Mang Marcelo. Wala po yun, tay. Alam ko po kasi na kailangan kong gumawa ng paraan para mailigtas kayo. Kapala, eto na po yung alaga nyo. Hiniram ko lang sandali. Wika ni Raul. Aba, tignan mo nga naman. Ay parang lumaki ng kaunti ang alaga ko ah. Wika ni Mang Marcelo habang pinapagapang sa kamay ang puting alopihan. Nagulat si Raul nang bigla itong ibalik sa kanya ng ama. Tapos na ang oras ko, Raul. Matanda na ako. Siguro panahon na para harapin ang totoong kapalaran mo. Wika ni Mang Marcelo. Ano po ang sinasabi nyo, tay? Yan na naman kayo eh. Nagsasalita na naman kayo ng kung ano-ano. Alam nyo namang mangmang ako pagdating sa kaalamang taglay nyo eh. Tugon ni Raul. Wala namang matalinong tao pagdating sa mga bago. Lahat tayo nagsimulang walang laman ng isipan. Nasa atin na kung paano tayo makakaangkop sa mga mangyayari at matututo sa bawat aral na napupulot sa daan. Wika ni Mang Marcelo. Wala nang nagawa si Raul kung hindi tanggapin ng pamana ng kanyang ama. Ganun pa man, pinili pa din ng binatang mamuhay kasama ang mga magulang. Tinutukan nito ng pansin ang kanilang munting negosyo. Tungkol naman sa mga tao sa baryo. Kagad itong ginamot ni Mang Marcelo. Ayon sa matanda, pansamantala niyang tinanggal ang kaluluwa ng mga taong iyon upang ipakita sa kanila ang impyerno bilang kaparusahan sa mga ginawa nila sa tatay ni Tope at sa kanya. Sa paglipas ng mga buwan, naging masaya si Raul sa piling ng kanyang mga magulang. Ngunit gaya ng lahat ng nilalang sa mundo, dumadating ang dapit hapon ng mag-asawang Marcelo at Baling. Bagaman naiwang mag-isa ang binata, panatag ang mga ito na kaya ni Raul ang mga magiging hamon ng buhay. Sa kasalukuyan, patuloy pa din ang produksyon nila ng itlog ng itik. Ibinenta na din ni Raul ang kanilang sakahan upang maituon ang isip sa pag-aalaga ng mga hayop. Patuloy pa rin ginagamit ng binata ang kanyang bertud na minana sa ama. Ni minsan, hindi nawaglit sa isipan nito ang mga pangaral ng magulang. Nawa ay nagustuhan ninyo ang kwento at nakapulutan ng aral na ang pang-aapi sa kapwa ay may kaukulang kapalit. Walang maidudulot na mabuti ang pagkikimkim ng galit at paghiganti. Ito ang kasaysayan ni Raul at ng kanyang tangan na bertud ng alupihan. Opinyon para sa kwento natin mga kabayan. Isa to sa mga bagong kwento na nalaman ko. Kasi madalas sa kwento natin, 'di ba? Tinuturo muna at pinapasa ang kaalaman bago ito magkabisa sa taong pagbibigyan.
O hindi kaya naman, kailangan munang tumagal ng ilang panahon para tuluyang kumapit yung bagay na binigay. Kaso dito sa kwento natin, instant no? Parang pagkakuha pa lang niya ng gamit, nagkaroon kagad ng bisa sa katawan niya tapos alam niya kagad yung mga dapat gawin upang makipaglaban. Kumbaga, parang meron ng gumagabay sa kanya. Siguro, may mga ganun talaga mga kabayan. Lalo na kapag nasa bingit ng kamatayan yung mahal nyo sa buhay. Yung mga bagay na akala nating hindi kayang gawin, magagawa pala natin dahil sa pagnanais na mailigtas ang buhay ng mahal sa buhay. Pero, kayo ba mga kabayan? Anong opinion nyo para sa kwento natin ngayon? Huwag kayo maya mag-share sa comment section at saka sana huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share ng kwento natin para mas lalo pang lumawak ang ating sakop. Muli mga kabayan, maraming salamat sa patuloy na suporta. Paalam.